Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 10:07. Radyo Journal. Delisa. Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman ka-edisyon sa programa Radyo Journal. February 2, 2026. Sa ato sa pagpangalagad mga kabiyanan, ang aton naging kaupo din a while, si Jeline, si Miss Jeline, no, sang Capis, isa na naman sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, ang atong siniyang mangin kaupod, nagpamati kita sa inspiring story sa naman sa mga beneficiaries ng programa sa gobyerno under the Department of Social Welfare and Development. February 2, ang pila ka mga eskwelahan mga kabiyanan sa syudad sa Iloilo, wala sang klase. Balantani ang pagtutok naman sa Tagaharo mga kabiyanan, fiesta ni Lady of Candles, no? Sa aton sa diya nga padulungan sa Haro and mga balita down Haro Cathedral kaina, no, may mga postings na ang Radyo Pilipinas Iloilo. Dira ninyo makita, no, ang mga latest man kaina sang kaagahon ang misa nga ginhiwat sa Our Lady of Candles, si Nuestra Señora de Candelaria. Aside from, syempre, fiesta sa Haro or fiesta ni Nuestra Señora de Candelaria, may mga pilaman kita ka mga ginabantayan mga kabiyanan all over Western Visayas. Mayo lang ang atong siniyang panahon, no, dili sa Iloilo particular, sa Western Visayas hindi masyado ang epekto sini sang shear line unlike sa iban nga mga areas, no, nagbaha, no, ang iban nga mga area outside of Western Visayas. So maghalong-halong as always nag-remind sa aton sa Office of Civil Defense at syempre padri sa istasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo ang aton sa niya nga pagpabati sa inyo from time to time sa mga plug, ang pag-andam kag ang pagpreparar, no, mangin aligmat kita sa anuman nga mga insidente o kon kalamidad. As mentioned ko mga kabiyanan, ang atong siniyamangin kaupod sa bahin sang Capis, no? Ang atong pagpamati sini sa iyan, no, ng mga istorya bilang the beneficiary sa Pantawid Pamilya
Filipino Program, si Jillian Albaladejo sang kapis mga kaabyanan. No? So ibalo naton ang pamatian naton nga siniyang i-share sa aton this morning. Good morning, ma'am. Yes, ang ating sinailang pag-welcome kay Miss Jillian. Good morning. Good morning, Jillian. Good morning, ma'am. Yes, morning, good. No? Thank you for accepting sa invitation this morning. Si Jillian Sabong, ano na ang status ni Jillian? Di na ikaw nag-obra? Sa Portis ma, sa WD. Dahil sa MOO sa Dumalag. Sa Dumalag, no? Kumusta din panahon sa Dumalag? Yes, ma'am. Kumusta ang panahon? Nag-aulan, mainit. Kumusta dira? Mainit. Pero ma'am, Mainit. Okay. Yes. Sa pa ikaw na nanging o na-employ dira no sa DSWD sa Dumalag? Ano nga year ikaw napasulod dira sa obra? August 7, 2023. Medyo dugay na, yes. So, nag-graduate ka mo sa program sa DSWD, mga ano nga tuig, Jillian? September 2023. Sa nakasunod ko sa DSWD. Okay. So, mga pila ka mo ka magutod? 4 kami, ma'am. Ikadua ako. 4 kami, ikaduha ikaw. Anong year ka mo nanging beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program? Ang sa family namin, ma'am, is 2011. Nanging Portis bala. Pero ako yan, nanging GPPA Scholar sa 2014. 20 liwat ang nanging beneficiary kami sa program? 2011. So, elementary, high school ikaw na? High school? High school ako. Pero ang ginamonitor lang sa amo niya is ang duha ko kamanghod na elementary that time. So, duha lang sila nakasulod. Prior sa 2011, Jillian, bali siguro pangabuhi ninyo, pwede mo ma-share sa amon, hindi pa kamo beneficiary sa programa 2010, 2009, 2008. Anong ma-share mo sa amon, mga experience nimo? That time, mama ko, lang yun, housewife. Tapos akong papa is driver siya sa L3 bala. Tapos pigado din siya kung nang syempre, pila nga ng adi ang kita ni papa bala sa pag-drive sa L3. Tapos kung wala kami gani balong bala, ako nag-work ako sa brother man ni mama bala kayo nagtiala sila na Changi. Nagabuluban tayo ako dito pag ginatagaan ako allowance. Pigado gisang naman kung kanang yung bala. Sa pag-abot na sa 4-piece, nakabuligid. Pero ano nga mga hindi mo malimtan that time, so wala pa ka mo sa program? Mga sa school, sa inyong adlaw-adlaw, sa balon, sa inyong mga extracurricular activity, sa mga manghod mo? Kaya ang sa mga manghod, kung mga BM1, kung kay elementary pa man sila itong time, di pagid masyado magasto. Pero sa high school na po, duwa kami sa akin, dala na eldest high school. Kung may mga activity bala, hindi kami ka-intra tungod na wala man si mama may ihatag bala. So, nagpaiway na lang kami dayon. Pero kung, for example, kung nag-extra ako dahil tito, nagahingi ako bala kay tito na gusto ko dirito kung nga mag-intra bala. So, si tito, naghatag man siya bala isang extra nga money, agad to nga maka-join man ako dira. Kaya kung magsalig lang gid abi bala ka mama ko kay papa insaktuhan lang gid sa among pang adlaw-adlaw nga
ginakaon naman. Bisan gani bayo naman sa tanan, hindi pa kami kabakal mga bag-o kay tungod pigado gi. Pero sa eskwelahan, ano nga mga extracurricular activity nga wala mo maintrahan that time nga wala pa kamo sa programa? Mostly kami gid na wala gid kay pigado gid nga daan sa una. So, balitanan nga mga extracurricular activity. So, anong feeling mo, Jillian, that time? Insuran naman bala kahit tungod nga bisan gusto mo mag-interest sa mga activities, hindi gid kahit tungod nga hindi gid bala kaya mag-provide sa family mo. Pero nag-pray lang gid ko ya per nga tani maabot bala ang time bala makalampuwas kami nga struggle bala sa among life about sa financial. Pero may lang gid ko ga-pray. So, may mga, the time may nagmasakit, Abi, nga daw helpless ikaw or ang family para nga maka-attend sa nga experience nyo man Jen? Yes, ma'am. During ng papa ko, nag-work siya that time sa driver naman siya sa Manila tapos nagpuli siya. Nag-graduate ako sa fourth year high school. Tapos si papa nagka-kidney stone sa bala, nag-sakit siya. Pag-treatment siya. So that time, maganda si ako, sister, first check out sa Career College niya sa maganda si papa na hindi nakabala mag-continue college. Kaya tungod nga hindi kaya ni papa kaya nagamasakit sa. So ano mo subukan kung nagamasakit mo sa gani Japon? So ano natabo lang ano ang mga ginhatag na assistance, for example kung diin ka mo nagpangayo bulig? Sa tunod time, ma'am, hindi manabi kami bala family sa pagpangayo sa bulig sa mga AX. So si papa ginoperahan nato siya sa SIBA. Ang mga US Navy bala nagkadto diri para abot to nga magpang-opera sila. So, ang papa ko, nadala sa tunga time, fourth year high school, gid ko sa to, nadala sa pa-opera bala. Ano to na na-operahan si papa sa iya nga kidney stone. Pero, wala, other nga mga ginapangayon bala, wala, gid mang kays ang mga daan. Hindi pa man kami bala familiar, kundi ingid bala mangayo sa bulig. So, baliti, nakalampuwas man sa amo lang nga sitwasyon, Jeline. So, isa na sa mga hindi kong malimtan. So, taga-dumalagid ka mo. Taga-pilagid ko naman, walang pa na-assign sa Dumalag. So, dito, layo bala ang inyong eskwelahan sa inyo balayo pang walking distance? Medyo malapit na lang kay ang high school, walking distance lang gid. Tapos ang college, nagasakay lang kami sa motor bala. Pero sa time, 5 pesos mo ang pamasahe. Hindi man siya bala layo-layo gid. Sakto lang. Pwede naman siya ganit na walk bala. Pero kung ginalakat mo lang o ginasakay gid Ginalakat lang, ma'am. Kaya uso mo lang sa ang lakat. Kung may extra ka na ito, pwede ka kasakay. Yeah, so may extra ikaw para makasakay. Wala gid ma'am So, usually ginalakat mo lang pauli na lang naguro, di ba? Pero kung magpakadto, sakay. Pwede ka na lang, ma'am. Nagalakat ka na lang kay ang iyong mga kaupdanan. Nagalakat man. Hindi ka man mauya. Damo man may nagalakat. Oo. Natural lang yan, syempre. So, bali, 2011, after pila ka years, 2023 ka nakasulod sa DSWD. Pero pag graduate mo sa senior high o high school, bali, ano ang siguro plastada? Ara na ka muna sa di ba? Ara na ka muna sa program, no? Sa duha mo kamahod. So, bali, ano ang imo ginhimo after graduation?
Sa anong graduation sa sa high high school. school ng college. Sa high school. Kaya di ba, nag-graduate ka sa high school, gusto mo magkolehiyo, di ba? Gusto mo mag-enroll sa college. Anong natabo? Paano ka naka-enroll? Nagkuhan ka scholarship? Or with the help na sang DSWD? Ito mo pa ma'am, pag-inform bala sa mama ko nga, hindi nila kaya nga pa-eskulahan kami doon sa hapa ng sister kaya nga gani sa sitwasyon bala ni Papa nga may sakit na nag-stop siya sa obra nga lang di siya sa balay. So ako grabe din bala ang akong gusto nang gusto ko gidhandong ko nga daan makatapos ko sa pag-eskwela agad to nga makabulig ko bala sa in the future sa ako nga sa family. So, mama ko, naghambagid niya hindi gid, pero ang ginobra ko sa ito nga mapa-enroll ko sa kapso, dira lang gid ba sa kapso pila, malapit man sa amon, nagsikreto lang ko nga nagpa-enroll ko, nag-obra ko sa ito that time, sa ako niya tito, may 500 pesos ako. So, nagpa-enroll ako. Bisan bala nang gahambal na din mama nga hindi ka gid naka-eskwela, kay tungod nga pigado, gid gani bala ma'am. Ano to ang paagi ko nga way nga mapa-enroll lang gid kuya. Tapos ito nga time, si Ma'am Lice, nag-inform na may slot ang si Lice sa Barquillo nga na-assign pa bala sa Pilar ma'am that time na ML municipality siya. Na nag-inform siya nga ba niya, G, may ara nga slot para sa SGPPA Scholar. So nagdala dito ang imo ni. Ay, insakto na ma'am, kay mayo gani naka-enroll ko bala. To, nakasunod ako sa SGPPA, bisan wala ko gani kadpalo nga kung ano gidalaya ang social work na ginatawag, magpa-enroll lang gid ko kay syempre gusto ko lang gid ya makatapos bala amo lang ginaya ang ako nga goal is makatapos lang gid sa college. Anong ginagawa mo nga course? Social worker? Social work. Social work. And from that time nga nag-enroll ka, anong mga challenges pagid? Ma'am, so financial din ma'am kay ang for example bala magabot bala amon na allowances pala kay may allowance kami na 3.5 monthly gina siya. Tapos ginatunga ko para sa medicine ni Papa. Tapos kung kulang gid bala ma'am extra ako dito kay ga-continue man ko dyan bala obra day dito sa ilang Tiangge kay may mini grocery sila sa una dito atag pagid bala sila allowance. Pero ang sa SGPPA gid mama mo ang nakabuli gid bala kay syempre sa tunga time is nag-free tuition na. Ay kasi ang una nagabayad pa. Ano to nga dako gid bala ang nagbulig ma'am. Tapos ang apan ni sister is first year college po siya dapat third year na. So nag-stop siya sa eskwela sa third year kay tungod na kinahanglan gid bala mag-support sa kay Papa bala para sa iya nga bulong. Ang to nga nag-stop sa pero sang nagabato na gid ko yung monthly yung ma'am sang allowance bala nag-decide. Ako gid ang nag-decide kaging istorya ko da mama kada Papa nga ma para si Manang Joylyn bala pabalik ko na lang sa eskwela. Tuma na lang gid kami sa allowance ko bala nga 3.5. Amo na ang 3.5 niya na ma'am, ginagtunga lang naman sa akong magulang. That time, agad to lang gid makatapos kami sa pag-eskwela. Tapos kung may mga bala, for example, may clothing allowance, gaabot. Ang clothing na kapatay kami sa akong na sister ito kami. Tapos, kung may mga book allowance, kung kisa gani, hindi ka namin makabukbay ka na lang bala ma'am ang kuto nga makasave ka. Kaya kung magbakal ka yun sa bag o bala, nang mahalaman siya. So kung mag-abot na, ginatuma man ako sa sister, bisan ano kapigado. Basta ang ginapanong ko lang gid is dapat makatapos gid kami sa pag-eskwela. So, 1 year ka mo, or 1 year na lang siya tani, no? Ka 4 year nag-stop siya. So, sa 4th year siya, ginto nga mo ang allowance mo ya, no? Para nga mapatayo na gid. Anong course na mabulang mo, Jillian? IT ma'am, Information Technology. So, nakagraduate siya? Oo ma'am, doon kami sa
2018 dito nga gid kami nagmarcha. Madugan ka mo. Pero subong din na siya. May work man siya para sa imo? Wala, nag-a-apply pa lang siya diri ma'am. Tapos sa kasunod, pero sa subong, ng work from home lang siya ma'am. And nakabulig bala ang 4-piece cash grant no sa inyong duha since nga may duha ka manghod nga nga under sa 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 program. Ma'am, dako di dyan mga bulig is, especially yung bala sa amon nga duwa kay college na kami, ni Manang, luwa sa SGPPA, inatagid balaan sa mga mga bala nga ginabato nila, every 2 months, nga grant na nila, kay sa tungod time, ano na sila, high school, so dako-dako na, so nagabulig, tagid bala para man sa amin, sa pang-adlaw-adlaw, tagid bala ma'am. Pero sa nag-graduate ka, anong feeling ninyo nga duha? The same school ka mo? Pareho ka mga school? Yes ma'am, sa Kapsupilar man siya. So ano feeling? Sa graduation? Sa to ma'am, nang super happy din ma'am kay nakita mo bala yung parents ng happy man niya. Nakatatapos sila sa may degree na bala ila mga kabataan. Bisan ano kapigado, nagpersigigid kami nakatapos. Bisan sa tumatay ma'am, hindi pa ko dapat sa tugani makasaka sa school kay tungod nga sa 2017 na-diagnose ako sa ankylosing spondylitis pala daw nga bilang siya sa arthritis. So, okay Sakit imo matiil? Mga ano na nga? sa mga joke ma'am. Sa mga joints. Pero okay ka na subong? Ate, very good. I mean, pag-graduate mo, 2023, nagwa ka na board? Ma'am, 2018, magkuha ako board exam. Galing, wala ko kapasar. Tapos, 2022, nag-take ko liwat bala board exam. Dito lang ako nakapasar. Pero sa 2018, wala ka pa sang board exam. Diin ka nag-apply ka man sa mga sa iban or diin ka na ano yung ginhimo? That time, ma'am, umpisa sa pag-graduate ko 2018, 4 years, gid ko nag-treatment man sa ako na sakit. Okay. Wala din po man, wala pa ko naka-work or ano man dala, wala. Kaya naging focus, gidamit dala ang pag-treatment sa ako na sakit. Basta na nag-umpaw. 2013, dito na ako nakastart ubra sa Rojas Memorial Hospital, dala ma'am. Pero anong treatment or pagkaon? Dapat hindi magkaon munggo? Hindi magkaon Hindi man siya kontra ang munggo, ma'am, dahil injection ko, di sa tumatay dala ma'am. So, isang limitasyon kung anong pagkaon? Wala man ma'am, pagusto ka lang kaon. Pero hindi, gusto ka, pero in moderation. Oo, hindi ito magpatama, no? Kaya basta magbalik, magbalik yung mga masakit. Sige. So, subong, ang imong duha ka mga manghod is, ano na ilang year? Ano na ilang, college naman sila? Ano? Ang brother ko na masunod bala sa akon, ano na sa amin na-graduate na siya sa agriculture, so doon sa Kapsupilar man siya. Tapos, ang youngest mama na si Marie Grace, second year college na ara siya sa Philomarga Eskwela. Ano iya kurso? Sa inyong Social work man. social work? Ang youngest. Youngest. Yung babae? Oo, babae man. Okay. Yes. So, subong si mama mo kung si papa mo is nag-stop na sila drive? Si papa man, umpisa bala sa nakasuan. Umpisa sa nakasulod na ko bala ma'am dili sa programa sa DSWD kag akong sister nag-work naman ginparisan gid naman si papa na magudto nga mafokusan niya man dala ang iya nga health kay tungod gani sa iya nga kidney stone. Si mama mo? Tapos ako na maaara lang siya sa balay ma'am, extra lang bala kung ano ang pwede mabaligya ma'am. For example, kay
Inabalan ko may ani, ginabakal namin ang humay, tapos amon nang ibaligya para sa buga, iginabugas, tapos ginabaligya. Amo na sa Ang iba, inaobra nila. wala siya nag-gardening. Ang iban ba na, naman mo, ay May gagardening. ara ma'am, may ara kami backyard bala. Nagapangahiya kami isa di isang mga seeds, tapos agad to nga i-garden namon. Tapos ang garden nga na, kahit sari-sari bala nga mga tanom, ginabaligya dahil nila kung magbunga. Very good. Mga muna nga mga extra income bala, no? Kanami lang. So, subong, tulutaw-hay gamay, no? Ang, not unless nga makagraduate ang duha pa ni mo nga mga manghod, Jeline, no? And may mga, syempre, ang FDS, o kanining family session bala, development session, nagatambong man si mama mo. Oo ma'am, sa tosang active pa bala kami, si mama gid na ang nag-attend SDS. Pero kung kung for example bala nga busy gid siya, ako na lang ang ga-attend. So damo man kung may mga na-learn bala kan sa subong gani nga as municipalin ka na nagaka-apply mo naman sa ila. So basically, ano daw imong obra sa DSWD? Municipalin po ako din ma'am, or case manager bala. Nag-monitor kami sa mga Beneficiary? mga about sa health, sa bata, sa school, kag sa FDS. So, amo gid ang first choice mo yung kurso, bali social work? Hindi gid ma'am, gusto ko gid yung mag-nurse. Oh! Pwede man. So, pwede gid kiti nakatrabaho ka sa dito ganing hospital, hambal mo? Sa Memorial Hospital. Oo. Medical social worker ako dito ma'am. So, pwede kiti maka-start ka sang siguro ang Department of Health may ara na siya nga mga scholarship. So, inquire ka da. Pag kung gusto mo gid i-pursue, no? Ang Commission on Higher Education may mga scholarship man na. Pag iban pa nga mga agency, no? Pag mga government agency, may mga ara na siya, Jilin, no? So, kung porsigido ka nga maging nurse, interested ka pa? Hindi naman work. Love ko na ako work. Love ko na mag-serve sa mga tao bala. Kapin pa sa mga kinahanglan gid. So, love mo na ang work mo. So, very good na no? So, pareho mo nang nagyapon no? Need man sang tao ang syempre guidance, no? Assistance, nga ginobra sang social work the same way with mga nurse nga nag-attend naman sa mga pasyente. So, ikaw damo na imo experience galing sa ina nga field, Jeline, no? Yes, ma'am. So, ga-enjoy ka na. Oo, ma'am. Enjoy ko, ma'am. Sa ako nga work subong. Tinagalagaw mo, no? Kapintang daan yan, napalapit na po di bala sa Capiz kay sa padabi nga time sa 2023. Dito ako sa Negros na assign so malayo di bala subong 2025. Pero ako na-assign sa Dumalag, na-transferred na gidman. So, comparing Negros, sa dira ka sa Dumalag, ano ang mga siguro experience mo ito na daw kabudlay? Sa travel, gidyo mo, mabudlay ito ang travel, magkadto ka dala sa Negros kay 12 hours gid niya daan ang biyahe. Sa Cadiz City ako daan sa to na na-assign. So, kabudlay gid sa biyahe, ma'am. Biyahe lang gid ang imo tapos makatuli ka lang gid bala kung mga long weekend kay kung magtuli ka man Saturday Sunday mabalik ka na kay pagka Monday may duty ka pa madaan. Grabe man bala ang pasalamat nga na-transfer na ko di sa Dumalag napalapit na gid sa balay sa Pilar. Pero dito sa Negros, balidiin nga municipality ikaw, the whole of Negros. Cadiz City, ma'am. At ilayo ang Cadiz, di ba? Tapos, Hashim, Ma'am, sa north. patubuhan ka again mo? Hindi man. Ay, iwan naman yung dito, adik bala. Kaya nakakadto ko sa
Sa Negros, sa Maaw, medyo layo pag ginaya. O sa Bago. Bali, mga imo alagyan, bala mga katubuan, no? Dito, abi, sa, sa North Balot, may ara man dito, pero okay naman abi dito ang alagyan Balot. Okay, so ang mga experience, no, makompare mo subong kumpara sa wala pa ka mo sa programa, subong okay na gid ka mo, Jeline. Oo, ma'am. Okay na gid ma'am. Sa subong ay naman, ang mga ibala nga duwa na nagabuli ko sa ila para makatapos na sila sa pag-eskwela kay syempre amo lang ginaamadaan ang amon dalagol sa amon life nga dapat kami tanan nga mag-ululuto makatapos sa pag-eskwela agud to nga in the future na makabuli kami bala sa amon family makagpapa. And ang ilang performance sa school, Jillian, kumusta? Okay man duro mo. Wala mo gina-check. Wala man ko, binibot wala ma'am. Pero the same ka mo balay. So, pareho ka mo balay. Hindi naman sila kapuli. Ano ma'am? Pareho lang ka mo balay. Hindi naman siya kapauli. Hindi, dito man na puli ma'am sa pila, pero ako every Friday, tapos ang duty, nagapuli ko dito sa Amoy, sa Pilar. So, wala mo ginakumusta kung kumusta ila school? Kinakalo kamusta mo ma'am, pero about kung ang grade nila, wala gid ko idea ma'am. Okay, pero very good ate. Basta nambal pa sa ila, eskwela, lang ako sa chapter hindi lang binungol. Pero very good ate ka, kaya wala mo tinubuligan mo sila para nga makatapos sila sa ila school, di ba? Oo, ma'am, kay ginahambala mo din na sila abi na kung makatapos ka mo sa pag-eskwela, mas kung ano ang ila ginaobra sa una nga nagabulig sila sa una sa mga kunano agad to nga makahatag lang makabulig lang sa family ang bago kung makatapos ka mo sa pag-eskwela mas sobra pa dira ang inyo nga makita nga obra inyo lang gidhawiran ballpen kag papel sa ulihi kung makatapos na kamo sa pag-eskwela mo na dapat nga magtutong gid kamo. Amo na ang langgis mo si Mary Grace na-inspired na sa sapan nga story ma'am na gusto niyo mo mag-social work. Ang Ang dahil gusto ko wala mo siya gina-encourage sa maners? na. Pero I mean, wala mo siya gina-encourage yung maners? Hindi. Di so ma'am. Gusto niya ko nung mag-interview sa akin. Okay. So since nga daw amat-amah makagraduate sila after 3 years, so anong plano naman niya, personal na plano ni Jeline? Ako ma'am. Mamana na? Siyempre gusto ko ma'am makita partner. Wala makita ha? Siyempre gusto ko ma'am kasi subong nga din nga amat-amat ng bala pa kayo ang balay. So gusto ko man makabuild gid bala sa kung nga house in the future man. Pag syempre din mama gid yan ma'am ng tagaan gid bala sa support. Amo na. Kaya syempre gusto ko man bata ma'am isa ulit. Okay. Syempre oo Tapos I mean until now may inspirasyon na ikaw. Subong may inspirasyon na ikaw? Si mama lang gid kag si papa ma'am. Aside from mama kasi papa mo, wala pa ka, sinong inspirasyon mo subong? Wala gid ma'am sila lang gid kay wala man ko abi. Okay. So, ipanawagon na karon? Gusto mo? Ano po gid ma'am? Okay, sige. Kasi dali pa lang na makakita mama. Kaya ba? Oo, actually kung nakita niyo ang Facebook account ni Jeline, basta hindi na ako maghambal. Basta nantawan niyo lang iya kay Jeline nga Facebook account. I-message niyo lang siya. I-DM siya, no?
Jillian, mga kabyanan. Yes, I have few minutes na lang, Jillian, no? Any message sa imo papa kag mama? Kay mama kagad papa, salamat kay sa mga sacrifices mo bala from the start kid. Hasta gid nga nakatapos kami sa pag-eskwela, hasta gid nga kung ano man subong ako, kung diin man ko nag-work, ala gid ka mo nag-support sa akon. Like sa amon gid siya nga mag-ululutod. Nabatyagan ko gid kag nakita ko gid bala kung paano nga kami palang gaon, kag kung paano kami mag-support bisan ano ta kapigado, ara gid ka mo permi. Ang success ko subong na is-success naman kay para gid sa inyo. Salamat gid na. I love you. Subong lang gid na ni Ma'am. Pa, I love you. Sa imo nga mga utod, Jillian, may mga mensahe ka? Go ahead. Sa DSWD, salamat gid sa inyo nga bulig, especially sa akong duha ka mangod sa nga time na nanging beneficiary sila. Taho gid nga bulig kag especially sa akong gid nga nanging SGPPA scholar ako sa sulod sang 4 ka tuig na free tuition ng allowances, book allowance, clothing allowance. Kung wala gid sa inyo ang DSWD, wala hindi ko kabalo kung sa diin ako subong kag kung ano ako subong. Pero kay tungod sa timakas ko man kag sa akon ni sister nga makatapos sa pag-eskwela, subong nakita niyo naman siguro kung ano gid ang bunga sang isa ka beneficiary or SGPPA scholar sang DSWD. Dako gid na impact ini sa akon, kag especially sa akon nga family, ma'am. Ang bulig sang DSWD. May Kag sa subong kay tungod nga ML ko, ma-deserve naman ako sa mag-give back man ko bala sa DSWD kung paano magserbisyo sa mga katauhan. Yes. Pero may mensahe ka sa special mention, Abby, sa DSWD? Anybody dira? May special mention ikaw? Kay Ma'am Lice, thank you so much, Ma'am Lice. Ara na sa subong sa Sara. Tapos kay Ma'am Magbanwa, nalipat ko sa iya. Bala first ni Ma'am, kay siya gid na ang nag-ano bala nga makasulod ko diri sa DSWD kay nagapangita sila sa ASGPPA scholar na social work na gid bala. Doon na Magbanwa. Nalipat ko sa iya first ni Ma'am. Basta salamat gid sa iya. Kay siya sa tabi nag-inform na mo sa GC bala nga sino tagid ang SGPPA scholar nga nga registered na gid kay may hiring bala, massive hiring sa tunga time nakasulod ako diri. At syempre sa Cadiz team, hello sa inyo. Kag ang Dumalag. Syempre ay na pa di sa Dumalag, kay love ko na ni sila. Sa mga kaupdanan ko bala dire. At syempre kay Sir Darlie pagit. Tapos sa amon dito na POO dito bala ma'am sa Rojas, si 3PL, si Ma'am Grace Solina and si Ma'am Luna Asada. Kag syempre sa mga TWG dito, hello! And Thank you, Dean! lastly, Jillian, sa mga special someone mo, go ahead. Nilagay ko yung mga special yan, ma'am. Someone lang ko na special. Wala man po special. Special po, ma'am. Wala man. Ipapagad na lang siguro, ma'am. Thank you. Yes, so thank you very much, Jillian. Nag-enjoy ako sa imong story and thank you, Gid, no? Sa imo man nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Next time siguro na magkita na itaw, kung nakatake taliwat sa imo, may special someone ka na. Ay, kabay pa. So thank you very much, Gid. Salamat, Gid, sa imo nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Thank you, ma'am. Yes, good morning, Gid. Good morning. Thank you, Gid, Jillian. Bye-bye. Bye.
Thank you very much kay Jillian. Ang aton sa iyang dinapit for today no sa aton sa iyang pagpangalagad diri sa programa Radyo Journal. Salamat kid enjoy kita sa iya. Kanami no sang mga iya sinagin istorya as beneficiaries sang una sang Pantawid Pamilya Pilipino program, and also karon ti estable na siya no after nga nakapasa na siya sa board as social worker. Ara na siya sa bahin sang Dumalag no under the DSWD. Mga kabyanan, no, dako ang bulig sa mga programa sang aton sa iyang mga ahensya sa gobyerno, no, aside from the SWD, kadamo pa sa mga government agency nga managa-offer sa mga nanuway-tuway man nga mga program nga dako gid ang bulig sa aton sa iyang komunidad, like sa mga indigents, no, also sa mga farmers, sa mga fishermen, sa mga senior citizen, mga PWD, no, tanan no sa community naton may mga ara programa nga aton sa iyang nanuhay-tuhay nga mga government agency. So isa lang to sa mga madamo naton na mabatian permi diri sa atong programa Radyo Journal. Syempre pa nagapasalamat man ako sa partnership sang amon sa iyang amon sa partnership with the DSWD under the Pantawid Pamilya Pilipino program, kay Miss Tisay, kay Montesa Kauyunan, no? So aton sa iyang always dependable, no, nga makahatag sa aton sa mga beneficiaries ning programa, no, ang Pantawid Pamilya Pilipino program. Mag-standby kita mga kabyanan sa amon sa iyang flagship station sa amon sa iyang flagship station sa DZRV sa Metro Manila in a while. Mayara man kita sa news update sa aton sa iyang pagpangalagad. Mga partners ko sa technical side sa studio, si Alan Defante, sa bahin sa transmitter, si Rochelle Jones Sotahero. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Radyo Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.